at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, yesterday, Secretary Dave confirmed that the President will skip UNGA to focus on local issues. Maybe know what are these local issues that made the President decide not to go to New York? Marami. Lalo na kabubuo pa lamang ng ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon sa mga nare-report na maanumalyang flood control projects. Maliban dyan, at syempre dapat tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa at marami pa iba. Bilang presidente, maraming trabaho ang Pangulo. But yung supposedly date na pupunta po si Pangulo sa UNGA, as we all know, meron din po kasing nakakasang mga kilos protesta. So gaano kalaking factor or gaano kalaking consideration yung mga demonstrations during those days sa naging decision ni PBBM? Ang pagpoprotesta naman ay natural, normal yan. Sa bawat bansa, kung may mga sentimiento ang mga kababayan natin. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. So hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Next question, Tina Marali, Manila Times. Good morning, Yusek. What is the palace's comment or reaction to Senate President Tito Soto saying he wants to institutionalize the independent commission and that he would formally request the President to certify as urgent Senate Bill 1215, which would establish the Independent People's Commission to hasten its passage? Malamang nakita rin po ng mga mambabatas kung anong kahalagahan ng ginawa ng Pangulo na mag-create po ng Independent Commission. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission ito. Dahil iisa lamang din po ang adhikain nito, iisa ang layo nito. Mapanagot ang dapat na mapanagot. Ma'am, follow-up lang po. To your knowledge, has the Senator reached out to the President? Sa ngayon po ay wala pa po tayong personal na knowledge patungkol po dyan. But maya-maya lamang po ay maaari natin maitanong at maibibigay ko po sa inyo ang pinaka-latest na information. Would the President be open to this po kaya? Opo, lalo na po kung ito po ay makakabuti po sa gagawin po na mas malawak na kapangyarihan ng Independent Commission. Salamat po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Meron po bang intel report na natanggap ang Malacanang regarding sa kung may banta po ba sa buhay ng Pangulo o sa kanyang posisyon kaya hindi na po siya tumuloy sa UNGA 2025? Actually, naitanong po natin yan at maliban po sa naging pagbabanta dati ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, base po sa National Security Council ADG Cornelio Valencia, wala po na direct threat sa buhay ng Pangulo, pero hindi po sila mga magiging kampante sa pagsiguro at bigyan ng seguridad ang buhay ng Pangulo. Follow-up question lang po. Clarification lang yung binanggit niyo po kanina sa tanong ni Masena. Sabi niyo, kakampi naman ng Pangulo yung mga magrarally on September 21. Supporters po ba niya ito? Kasi may lumabas din po sa SOCMED na parang may ganun pong hint. Liwanagin po natin. Pag sinabi po natin kakampi, ang adhikain po para laban sa korupsyon. Hindi po ibig sabihin yun po ay mismo mga tao niya na siya magrarally. Ang adhikain po ang magkakakampi para labanan ng korupsyon. Thank you po. Next question, Cathy Valente, Manila Times. Hey, good morning, Yusek. Yusek, Justice Secretary Crispin Rimbulla announced the creation of a special task force under the DOJ following po yung discovery ng at least 3 ghost flood control projects in Bulacan. Is this a separate separate task force from the President's Independent Commission? Hindi po ba mag-overlap or magkaroon man ng conflict with the probe ng ICI? Thank you.
Ang ICI po ay binigyan po ng kapangyarihan upang collaborate, upang tawagin ang anumang ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa pag-iimbestiga. Kasama na rin po dyan ang NBI at ang iba pong mga law enforcement agencies. At ang gagawin po ng DOJ ay hindi naman po sila gagawa na maaaring kumontra o mag-overlap sa adhikain at misyon ng ICI. Malamang at maaari nating masabi ang gagawin pong task force nito ay para mapabilis ang mga nauna nilang naimbestigahan. Kung meron na po sila mga naimbestigahan noon, maaari na po sila agad magsampa ng kaso at hindi naman po ito tututulan ng ICI. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, lihis lang ng konti. Transportation Acting Secretary Lopez ordered officials of the Department of Transportation to use public transportation at least once a week. Approve po ba ito sa Malacanang, and should this also be applied to other agencies to help reduce the number of private vehicles on the road? Salamat po. Kung ano man po ang magiging polisiya ng anumang departamento, kung ito naman po ay reasonable at hindi po nalalabag ang karapatang pantao, hindi po iyan hahadlangan ng Pangulo. At maganda lang po ang magiging adhikain nito para kung sino man po ang mga public officials natin ay talagang maranasan na kung ano ang naranasan ng mga pangkaraniwang mananakay. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, good morning, Yusek. Doon po sa statement ni President yesterday that police will intervene in case of violence, may we have the palace's reaction on Bayan Muna's reaction dito po na the President should not dictate how people should express their rage amid large-scale corruption and that the President's focus should be on flood control and not protest control? Ang pagsasabi po ba ng Pangulo na ang pagpoprotesta ay maging peaceful at hindi nalalabag ng anumang batas? Yan po ba ay isang pagdidikta? At lumalabas po ba na ang Pangulo ay isa ng diktador? Kung siya ay makikiusap sa mga magpoprotesta na hindi gawing ganun kagulo ang pagiging protesta, kung lalo na't ito'y lalabag sa batas. Kung magkakaroon po ng gulo, hindi po ibig sabihin niya na hindi po papasok ang mga law enforcement agencies kung may maaapektuhan naman po mga inosente. So, obligasyon po at trabaho po ng mga police officers ng anumang law enforcement agencies na ipatupad ang peace and order kahit po may mga pagpoprotesta. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we just get the palace on House Bill 4453, which seeks to provide contempt powers for ICI? Kasi ma'am, di ba initially wala tayong contempt powers. Gusto po nila magkaroon ng contempt powers ang ICI because they're saying that the President's EO was just a start and the Commission is not powerful enough daw po. Ang sabi po ng Pangulo, ito'y fact-finding commission. So, di po kinakailangan talaga po na magkaroon ng power na mag-punish doon sa mga taong hindi dadalo. Pero, kung iyon po ay ibibigay sa independent commission ng mga mambabatas, maganda po siyang suggestion. At yan po ay welcome na welcome po sa Pangulo. Ma'am, they're also calling for the President to certify din as urgent. Ano po kaya ang magiging move ng Presidente dito? Kung maganda po ang nilalaman ng bill, makakaasa po tayo sa Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon na ba? Budget? Opo, Kasi ano to lagi, di ba? Business. sige po, ma'am. Itanong ko na lang din po. Yung meron na po bang budget po yung IC? Sabi na nga ba? Okay. Budget lang. Ng ICI po. Okay. Nakalagay naman din po sa EO kung saan po manggagaling, di po ba? Ang budget. Pero specifically, tinanong na po natin din ang DBM patungkol po dyan. Dahil talagang ito'y matatanong kung saan manggagaling ang budget. Ang MOOE po, ang Maintenance and Other
operating expenses at ang capital outlay ay manggagaling po sa contingency fund dahil ito po ay bagong tatag na opisina. At ang mga personal services naman po ay manggagaling sa miscellaneous personal benefits fund. At iumpisa na rin po malaman kung magkano ang budget kapag po naibigay na rin po ang organizational structure na aaprubahan po ng executive director ng ICI. Okay? Ma'am, tanong ko lang po, follow-up lang. Meron na po bang na-mention sa Malacanang yung ICI kung may na-appoint na rin silang executive director? Magpupulong pa lang po sila. So most probably within this week ay meron na po. Thank you po. Salamat po. Last two question. Next question is from Tina Maralit, Manila Times. Ma'am, balikan ko lang po yung tanong ni Eden kanina in relation to that question. Ano pong reaksyon o komento ng palasyo dun sa calls of some party sa military and the police to withdraw their support from the president amid the corruption mess? Meron ba? Meron ba? Nag-react din po yung AFP that wag daw silang gamitin sa pamumulitika. Okay. Kasi para makumpleto natin, no? So, ang sabi ng AFP ay wag silang gamitin sa pamumulitika. Tama naman po. Ito pong pagpoprotesta na po na to ay wag natin ihalo yung mga uniformed personnel dahil ang protestang ito ay manggagaling talaga sa taong bayan at hindi po sila dapat gamitin para magkaroon ng destabilization. Muli, ang Pangulo ay nirerespeto ang mga tinig ng taong bayan. Kung anong hinaing, yan po ay nadidinig at nararamdaman ng Pangulo. Huwag lamang pong haluan ng ibang intensyon para mismong gibain ang gobyerno. Yan po ay labag sa batas. Follow-up lang po. Does the palace see this as a diversionary tactic to divert attention away from what was said earlier, yung totoong issues na kailangan tutukan ng presidente? Maraming issues. Anong totoong issues? Maraming issues. Yung sa corruption po, parang yung mga sinasabing usap-usapan tungkol sa destabilization. Is this tactics ba ng mga kritiko ng Pangulo? Do you see this as a tactic para ma-divert yung attention away from? Ulitin natin Tactic siya para malayo sa issue ng corruption? Yung attention po ng publiko. Yung protesta? Yung sinasabi pong destabilization. Wala tayong makitang ganung klaseng connection. Hindi ko makita yung connection. Ulitin natin, ba't saan ito nagsimula? Nanawagan ng Pangulo sa SONA pa lang. Ang sabi niya, mahiya naman kayo. At ngayon ay nagtutuloy-tuloy ang pag-iimbestiga tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Hindi lang dyan, magtatapos yan. May mga infrastructure pa na mga issues. So, wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP gamitin itong damdamin ng tao, sentimiento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Thank you, ma'am. Last question, Christian Yusores, DZMM, Teleradyo. Good morning po, Yusek. Kahapon po in-announce ng Pangulo yung pagbabalik ng acceptance rule ng mga LGU sa mga infra projects. How can the government ensure na hindi masasubject sa any anomalous transactions or deals ng mga LGU and agencies yung pagbabalik ng rule? Meron po bang inilatag na specific measures or guidelines ng presidente para hindi po maimpluwensyahan ng mga contractors or kung sino pong mga officials yung mga LGUs na mag-a-approve ng mga bagong infra projects? Thank you. Alam mo, kahit na marami tayong batas, kahit yung namumuno natin ay matino at ayaw ng korupsyon. Kung ang mga nasa ilalim ay walang kadala-dala na gumawa ng krimen, tayo na mismong taong bayan ang magpaalala sa mga politiko na walang ginawa kundi magpayaman. Hindi lahat. Tayo na lagi, taong bayan na, ang lagi magpaalala sa kanila. Nang sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo.